Una ko pong sasabihin sa inyo, this is not my story. Story po to ng goodness ni God sa bawat isa sa inyo. Never in my wildest dreams na makakarating pala ako sa mga lugar that I will pronounce the goodness of God. Tara. Takbo tayo kay Lord. And I will run to you. Si Brother Jim po ay isa sa mga mentor ng GASMA. Katulad ng maraming Kristiyano tinawag ng Panginoon, ako po ay galing din sa very worldly na pamumuhay. Ako po ay nasa industriya ng commercialism, nasa industry ng media and entertainment. At yan pong industry na yan po yung industry na puro glitz and glamour, pero sa likod po niyan, maraming iskandalo. I'm an entertainer and also a businessman. Nagpe-perform po ako sa mga clubs and at the same time, I am a club owner. Nandun po ako sa bisyo. Nandun po ako sa mga bagay na hindi nakakapaloob sa kalooban ng Panginoon. Nalinya po ako sa mga bagay ng laman. At natapos po yan, nung ma-diagnose ako ng may cancer ako. Ang pagtawag sa akin ng Panginoon ay kakaiba sapagkat ako ay binigyan ng malubhang sakit. I was diagnosed with stage 4 nasopharyngeal cancer noong January 2022. Ito na po ako. Nung nagka-cancer ako, wala na pong mga ilaw na maliliwanag. Kahiyahiyaman, tumawag ako ng tumawag kay Lord kahit hindi karapat-dapat. Napaka-devastating na experience para sa akin. At nung time na yon, hindi ko talaga kilala ang Panginoon. Naririnig ko lang siya, aware lang ako sa Kanya, pero hindi ko alam kung paano
sumamba sa Kanya, kung paano magpuri sa Kanya, kung paano makuha ang presensya niya. At tinawagan ko siya ng tinawagan, hindi ako tumigil sa pananalangin, nagmamakaawa na pagbigyan. Sa Thessalonians 5:17, pray without ceasing. At yun po ang ginawa ko. In everything, give thanks. For this is the will of God in Christ Jesus for you. Pinanghawakan ko po yan. Umaga pa lang pagkagising, nagdadasal po ako pag natatakot. Nagdadasal po ako kapag hindi ako makalunok ng pagkain dahil sa chemotherapy, dahil sa radiation, sinunog po yung leg ko. Nagdadasal po ako kapag nahihirapan ako. Nagdadasal ako bago matulog. Sa lahat po ng bagay, pinagdarasal ko. Hindi naman ako nabigo. Binigyan niya ako ng maliliit na pag-asa, kung saan yung maliliit na pag-asa na yon ay pinaghugutan ko ng malaking breakthrough sa aking buhay. 16 months akong nag-suffer, hindi alam kung saan kukunin ang panggastos, hindi alam kung makakasurvive sa evasive na cancer. Isa sa mga confinement ko, kasi every 21 days po kino-confine para i-chemo, para i-radiation. Bigla pong nagising akong bigla. Ayan po, ganyan yung itsura. Nagko-contemplate, bigla akong napadilat. Ewan ko kung bakit pumasok sa isip ko ang COG. Yung isa sa worker ng COG. Sabi ko, Doy, samahan mo nga ako mag-COG. At ginusto kong makadalo sa mga service ng COG. At nung pumunta ako sa COG, ang una kong narinig na worship song ay River of Healing. Unang pasok ko po sa COG, ang una pong kinanta, River of Healing. In your presence there's healing. I will testify. River of healing, flow over me. Unang pasok ko po yan sa COG. Sabi ko, nakikipag-usap si Lord sa akin. Nakikipag-usap. Sabi niya rito. Sabi niya, yung river of healing will flow over me. At magte-testify ako sa inyo. Pero duda pa rin po ako sa sarili ko eh. Sabi ko, baka coincidence lang. Nag-research po ako. Wala pong coincidence sa Bible. Lahat po yan, si Lord ang may gawa. Because of His sovereignty. Walang coincidence sa Bible. At lahat ng ito ay pinahintulutan ng sovereign God. January 2023, sabi ng doktor, wala ka ng cancer. Ayan po yung resulta. At itong latest ko, April 11, 2024, just this year, early this year, ayan po, no evidence of metabolically active local tumor residual recurrence and metastasis. Wala na po akong cancer talaga. Kaya sa mga merong pinagdaraanan sa buhay, wala namang ibang sagot dyan, kundi ang magmakaawa sa Kanya. This is the will of God kung ano man ang mga nangyayari sa ating buhay. And all we have to do ay lumapit sa Kanya, makiusap sa Kanya, purihin at sambahin Siya, sapagkat Siya ay tapat at ang Kanyang mga pangako ay kailanman hindi magbabago. In everything, give thanks. Binigyan kayo ng sakit, binigyan kayo ng lowest point sa buhay nyo, give thanks. Pray without ceasing. For this is the will of God in Christ Jesus for you. Una kong sasabihin sa inyo, this is not my story. Story po to ng goodness ni God sa bawat isa sa inyo. Sa bawat isa sa atin. Andito ako sa Pulumulo ko ngayon. Never in my wildest dreams na makakarating pala ako sa mga lugar that I will pronounce the goodness of God. Hindi dumaan sa isip ko or na-imagine na pupunta ka sa mga places na ganito, ikukwento mo
yung kwento na ibinigay ko sa iyo. Sabi ko, sa bawat 10 siguro ng mapagkukwentuhan ko, I know 1, 2, or 3 ang makakakuha ng kalakasan sa kung ano yung naranasan ko. At pinabayaan niya ako, makilala ko siya. Na-water baptized pa ako few weeks ago. Ganun po kabait si Lord sa bawat isa sa atin. So don't ever na magduda kayo sa kapangyarihan ng Panginoon. Pray without ceasing. Huwag kayong ihinto sa pagdadasal. Sino rito ang walang problema? Don't stop praying. So, sabi ko, Lord, itong buhay ko, Lord, ilalapag ko, Lord, sa paa mo, Lord. Ikaw na po magdi-decide dyan sa buhay na yan, Lord. Ikaw na po ang bahala sa buhay na yan, hindi na po ako. Yung buhay ko po dati, patay na yun wala na ako doon. Pero binigyan mo ako ng chance. Ngayon yan pong second life na binigay mo. Sa iyo na yan, Lord, kung saan mo ako tawagin. Tinawag niya ako rito, pinapunta niya ako sa Pulumulok para magsalita po sa inyo. And I am thanking the team. Of course, si Kuya Oyet, ang National President ng Men's Ministry, for giving me the opportunity. And of course, yung mga kasama ko po, Team Dasma. Pagbaba ko po ng airport sa Jensan, yung pagsalubong po sa amin, may tarpaulin pa. Nanginginig ako na-overwhelm ako. Sobrang goosebumps. Sabi ko, ito na pala yun, Lord. Yung sabi ko sa'yo, ikaw na mag-decide sa buhay ko. Isasama mo pala ako sa ganito. Para mag-pronounce ng goodness ng Panginoon sa bawat isa sa inyo. So, doon po sa mga nandito, i-define nyo po ang confusion. Katulad po ng sinabi kanina sa preaching ni Kuya Oyet. Defy confusion. I-refuse nyo ang confusion. Huwag kayong malito. Nandiyan dyan ang Holy Spirit sa puso nyo. Damdamin nyo, nandiyan dyan yung Holy Spirit sa puso ninyo. Defy confusion. Iwan nyo na yung buhay na hindi ka lugod-lugod sa Panginoon. And I tell you, bibigyan niya kayo ng bagong buhay. And I tell you, na kapag kumapit kayo kay Lord, magkakaroon kayo ng pag-asa sa lahat ng mga nawawala ng pag-asa. Kapit po tayo kay Lord, kapit. Kapit tayo kay Lord. Tinutukoy dito sa 2 Corinthians 5:17. Therefore, if anyone is in Christ, the new creation has come. The old has gone, and the new is here. Magandang gabi po sa inyong lahat.